Rods, tingnan mo. Sila na ba yan? Oo. Sila nga yan. Jackpot ka, be. Ay, yayaman tingnan, no? Sabi naman sa'yo, di ba? Kaya nga na-appreciate ko na nag-set sila ng ganito eh. Siguro, baka gusto pa nila na mas makilala ako bilang mapapangasawa ng anak nila. Rods. Ay, hello po. Wag na. Hindi yan ang pinunta ko rito. Sino siya? Best friend ko po. Sumama po siya sa akin kasi gusto niya daw ko kayong makilala. Hello po. Pasok na po tayo sa loob. Kami na po bahala sa bill. Kakasahod naman po namin kanina. Hindi na. Hindi na naman ako magtatagal. Umorder na lang kayo ng sa inyo. Sige ho. May konti lang naman akong sasabihin tungkol sa anak kong si Marvin. Huwag po kayong mag-aalala, tita. Alagang-alaga ko po siya sa bahay. Lumaki si Marvin sa may malaking tahanan. 3 ang yaya at nakakakain ng higit sa 3 beses sa isang araw. At nasusunod ang lahat ng mga gusto niya. At ngayon, independent na po siya. Marunong na siyang maghugas ng plato, marunong na siyang maglinis, maglaba, at marunong na din po siyang magluto. Which is not good for him. Po. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Rods. Hindi kita gusto para sa anak ko. Pero tita, nung kasama ko po si Marvin, sinabi daw po ninyo sa kanya na boto daw po kayo sa amin dalawa. Siyempre sasabihin ko yon. Wala eh. Mahal ka niya. At ayokong sumama ang loob ng anak ko. At ayoko rin hindi kami magkasundo ng anak ko nang dahil lang sa babaeng katulad mo. Kaya ako na ang nakikiusap sa'yo, Rods. Dahil ang gusto ko para sa anak ko, makahanap siya ng babaeng mayaman, katulad namin, katulad niya, at higit sa lahat, ay magiging masaya siya sa babaeng mapapangasawa niyang mayaman. And I made a research about you. Nasa hospital ang kapatid mo. And kailangan niyo ng pera, right? Makakatulong niyang milyon na yan kapalit ng pag-iwan mo sa anak ko. And please, hindi ito dapat malaman ni Marvin. O teka, saan ka pupunta? Ibabalik mo yung cheque? O pupunta ka dun sa kapatid mo para bayaran yung bill niya? So, after ng meeting natin sa client number 2, may meeting pa tayo sa Metro Manila, tama ba? Oo, tama. Ano gagamitin natin? Yung sasakyan ko na lang ba? Yeah. Dara. Rod, si Marvin. Marvin? Hindi ko alam kung matutuwa ako muli na nakita kita, Rods. Matapos mo kong ipagpalit sa milyon ni Mami. Mukha kang pera, manggagamit. Wala kang alam sa mga nangyari, Marvin. So stop judging me. Look at you now.
Asensadong-asensado ah. Monthly ba may income from mommy? Dara. Dara, halika na. Mukha kang pera. Pinagsasabi mo. Kung makapagsalita ka, parang alam mo na lahat ng pinagdaanan ng kaibigan ko, ha? O, ayan. Nasa loob niya ng checking binagay ng mama mo. Kasama ng pirma niya. Hindi niya yan ginastos, Marvin. Hinayaan ng mamatay ang kapatid niya. Kaya wala kang karapatan para pagsabihan ng kaibigan ko ng ganon. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman dahil sa mga magulang mo kung bakit kanya iniwan. Dahil yon sa mga nalaman niya tungkol sa'yo. Sa lahat ng pinagkagawa mo. At kung sino ka talaga. Ha? Anong sinasabi niyo? Ha? Bakit nasa mukha mo pa din yung black mark? Bakit hindi natanggal? O ano kayo ngayon? Pa diba? Nandito pa din yung black mark ko eh. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako nagsisinungaling. At ikaw, O bakit ate? Eh yung black mark ko nandito pa din ah. ha? Ano to? Anong ibig sabihin nito? Hindi naman siguro pwede magkaroon ng dalawang soulmate ang prinsipe. Talagang hindi pwede yun ate. Aminin mo na lang kasi na peke yung sayo. Hindi nga ako nagsisinungaling, bunso. Kita mo? Nandito pa din, di ba? Nandito pa din yung black mark ko. Baka ikaw yung nagsisinungaling. Ano ba yan? Mas naguguluhan ako sa inyo eh. Bahala nga kayo dyan. Hey, Wire. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano yung ginamit mo para hindi matanggal-tanggal yung peking marka mo? Girl, baka ang mahiwagang pintura ang ginamit dyan. Bunso, hindi ko na talaga alam kung ano yung ginawa mo o nilagay mo dyan sa mukha mo para hindi matanggal-tanggal yung peking marka mo. Alam mo, ang dami nang naaapektuhan. Lalong-lalo na ako na ate mo. Kaya bunso, please lang. Tama na. Ate, pwede ba? Tigilan mo nga ako. It's not my fault kung ako yung nagugustuhan ng prinsipe at hindi ikaw. Sino to? Hindi familiar sa akin yung number, ah. Hello? Alam ko yung black mark na nasa mukha mo ay totoo. At yung sa kapatid mo ay fake. Impostora siya. Hindi niya matanggap-tanggap na ikaw ang soulmate ng prinsipe. At hindi siya. Kaya nagpaka-impostora ito. Para maagaw ang dapat ay para sa'yo. Ano? Paano niya nakakaya gawin yung sa akin? Eh, kapatid niya ako eh. Ate niya ako. Teka. Paano mo to nalaman? Eh, halos lahat ng tao, ayaw ako paniwalaan. Sino ka ba talaga? Hindi ko yan lahat pwedeng maipaliwanag dito sa call. Makipagkita ka sa akin. Isisend ko sa'yo ang dapat mong puntahan. Hello po. Ako po yung kausap niyo kanina sa call. Nandito ka na pala. Nandito ako para tulungan kang mapatunayan sa maraming tao na nasa sayo ang totoong marka. Sa anong paraan po? Please, tulungan niyo ako.
Kailangan ko talaga ng tulong niyo. Ang paraan upang maipakita sa lahat na nasa sa iyo ang tunay na marka ay sa pamamagitan ng